Gumawa nga ako ng mechanical wings, mga creative. Kaya naman, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng articulated wings or mechanical wings na DIY at madali lamang ang process. Ang materialis lamang na kailangan natin ay mga PVC pipe, tapos itong tinatawag nilang elbow at T. Yan yung mga gagamitin natin para makabuo tayo ng pinakang base ng ating gagawing articulated wings para hindi na tayo mahirapan sa pagbubuo nito. Bali, pagkasukat ko nga diyan ng mga gusto kong laki at lapad nitong ating gagawing articulated wings ay ipipesto na natin ito at utay-utay na natin nga assemblein. Ganyan ang mangyayari kapag binuo na natin. Kaya ganitong proseso yung ginawa ko para i-assemble na lamang siya at hindi na tayo mahirapang magbitbit. At ito nakikita nyo dito sa video, yung parang arc na i-bend natin ng ganyan. At ang ginamit ko din ay kandila dahil nga yung heat gun namin ay nawawala at hindi ko makita. Kaya naman ganito yung ginawa ko. At pagkatapos niya i-assemble na natin isa-isa at para masuot natin ng ganyan. Medyo magkaiba yung laki ng pipe na ginamit ko diyan para mas maisuot natin siya ng ayos. Para pag nabuo natin yung pinakang base at itong pinaka nakabend na ganito, isusuot na lamang natin. At pagkatapos niyan ay bubutasan natin siya sa magitan ng soldering iron para mas dumikit yung mga pinagdugsong-dugsong natin. Yan yung magsisilbing lock niya para hindi siya gumalaw-galaw. Mga creative, itong proseso na ito ituturo ko sa inyo ay para mas madali nating bitbitin, para kalas-kalasin na lang natin yung magiging wings natin, para mas madali siyang dalhin at hindi tayo mahirapan dahil kalimitan sa mga ginagawa nating backrest ay malalapad. Kaya yung mga itong proseso ay mas maganda nating gawin para hindi tayo mahirapan at i-assemble na lamang natin siya sa mabilis na paraan. At mas para sigurado tayo na nakalak talaga yung mga ginamit natin diyan na pang-lock, ay lalagyan natin ito ng alambre para mas ma-fold natin siya ng maayos at mag-lock talaga siya ng husay doon sa pinakang joints niya. At dito sa part na ito, mga creative, ay sinusukat ko na yung magiging haba, anong magiging pakpak natin dahil nga pinakang joints lamang ito at pinakang dugsungan lamang ay ganito yung ginagawa kong paraan para mas matibay yung magawa nating costume. Lalong-lalo na kapag backdress yung ating ginagawa, ina-assemble lamang natin ito ng bonggang-bongga diyan para kapag binit-bit na natin ay hiwa-hiwalay siya at pwede natin siyang paliitin. Bawat tinulugsong ko nga diyan, mga creative, nilalagyan ko ng lock ng mga alambre. At pagkatapos niyan, yung pinakang pakpak natin ay nilalagyan ko na ng mga butas gamit yung soldering iron para malagyan na natin ito ng mga parts ng ating pakpak. At syempre, lalagyan natin yan ng mga tornilyo para mas matibay siya. Katulad itong ginawa ko dito sa pinakadulo ng ating pakpak. At kung mapapansin nyo, mga creative, ay sakto lamang yung pinakang haba nung naging tornilyo natin. Kaya naman, ang gagawin natin ay medyo ipa-flatten natin itong pinakang butas na ginawa natin para magkasya yung ating washer na ilalagay dun sa ating pinakang tornilyo. Tornilyo ang tawag ito or what? Basta i-comment nyo lang po kung tama po yung sinasabi ko, kung tornilyo ba talaga siya or ano. Basta't ganyan po yung gagawin natin dun sa pinakang dulo at ito yung lalagyan natin ng tali. Ito yung magiging pinakang base nung ating hihilahin para mas tumaas yung ating pakpak. At pagkatapos niyan, nilagyan ko nila ng mga butas, ito mga ikakabit nating pakpak na ginupit ko na dito sa rubber slice. Bali yung bawat parte nitong pakpak na gagawin natin ay iba-iba ng size. Kaya naman, dinodrawing ko siya isa-isa dito sa rubber slice at saka natin gugupitin para mas maganda yung kalabasan ng pakpak natin. Bali, itong ginagawa kong pakpak na articulated ay kahawig nung ginawa kong articulated nung una. Kaso nga lang, itong pakpak na ito ay may pagka-feathery siya, para siyang medyo may pagka-angel na may pagka-robotic yung style niya. Kaya naman ito, panoorin nyo po kung paano ko ginawa. At dito, mga creative, ay pinapakita ko dito na yung ginugupit kong mga parte nitong ating magiging pakpak ay iniingatan ko talaga dahil may magkakapareho ng size yan. Bawat parte niya ang ating ginagawang pakpak ay magkapareho sa kaliwa at sa kanan. Paliit siya ng paliit hanggang sa magkaroon tayo ng 5 level. Kumbaga nga is gagawa tayo ng ganitong klase ng pakpak ay lalagyan natin yan ng pampatigas na katulad din ganitong kalaki na kawad, tapos i-fold natin yung pinakang dulo ng kawad para doon maglalagay tayo ng pinakang tornilyo na ikakabit natin doon sa mismong PVC pipe na binutasan natin kanina. At pagkalak nga natin ang mga kinabit nating alambre na makapal diyan, ay syempre pinturahan na natin ito para mas maganda na yung maging kalabasan ng ating pakpak.
Bago natin buuhin iyan, syempre pipinturahan muna natin para wala tayong maiwang space, lalong-lalo na kapag binubuo na natin siya. Kailangan pinturahan muna natin ito dahil may mga parts ito na matatabunan dun sa pinakang loob. Kaya kailangan pinturahan muna natin bago natin siya i-assemble. At syempre mga creative, pagka-pintura ay patuyuin. At pagkatapos niyan, syempre gagawa naman tayo ng pinakang magiging pantabo natin doon sa pinakang pinaglalagyan ng mga tornilyo natin. At ganitong klase nga ng design mga creative ang aking ginawa diyan para mag-complement siya doon sa pinakang pakpak natin. Lalong-lalo na kapag nakabukad na siya, ay medyo nagko-complement siya doon sa pinakang design ng pakpak natin. At pagkatapos nating magawa yung pinakang shape niyan, ay guguhitan natin siya na parang dahon-dahon na ganito. At gamit ang stick glue at glue gun, syempre ikakabit natin diyan ng maayos. At pagkatapos niyan, ay gagawa naman tayo ng pinakang hook na pangsabit sa balikat nitong ating ginawang base na PVC para sa backrest kanina. At ganitong proseso nga yung ginagawa ko para mas madali, mas malinis, at mas elegant tingnan yung ating ginagawang base ng pakpak. At hindi tayo masyadong mahihirapan dahil kapag kawad lang ang ginagamit natin, ay medyo mahirap gawin, lalong-lalo na kapag DIY lamang. Mas maganda din naman tingnan kapag kawad na makakapal, tapos pinapa-welding natin. Pero mas nakakasigurado po ako na mas magandang tingnan yung ganitong klase ng proseso, lalong-lalo na kapag mas gusto natin na ina-assemble na lamang yung backrest na gagawin natin at tinatanggal-tanggal yung mga parts para hindi tayo mahirapang magdala, lalong-lalo na kapag binabiyahe natin yung mga costume o kaya naman ay nahihirapan tayong magbitbit. At pagkatapos niyan ay dinesignan ko na rin itong mga parts ng ating pakpak at isa-isa na rin natin itong ikakabit dito. Inuna ko muna inilagay dyan yung pinakang base, tapos yung pagkakasunod-sunod ng mga parte nitong ating pakpak, at pagkatapos niyan ay tinurihan ko na din mga creative. At dito nga mga creative, sa bawat space ng ating kinabit na mga parte nitong pakpak ay may space pa dyan. Kaya nilagyan ko na rin yan na makapal na rubber slice para maikabit natin itong pinakang rubber slice na pagkakabitan ng ating ginupit-gupit kanina para hindi siya magdikitan at naiikot-ikot natin siya ng maayos. At para makahila natin ng maayos itong pakpak na ito ay kailangan walang sagabal sa pag-ikot nito. At pagkatapos niyan mga creative ay i-assemble na natin ng maayos itong ginawa nating articulated wings. At pagkatapos niyan ay ito pinapakita ko na po sa inyo kung paano ko ikakabit itong ating mga ginawang improvised na backdress na articulated wings at kung paano natin ito pagkakabit-kabitin, lalong-lalo na kapag halimbawa ay igagamitin na natin. At para naman nakaalay ng maayos itong ating mga parts ng pakpak natin, mga creative, ay kakabit natin siya sa pamamagitan ng nylon. At itong pinakang pampahila dito sa pinakang base ng ating backdress ay ginamitan ko iyan ng pinakang yung tali ng sintas ng sapatos, yung mahahabang ganon para mas matibay siya. At ganito nga ang kinalabasan mga creative ng ating ginawang articulated wings na partner dito sa ginawa kong costume na iba-vlog ko pa rin soon. Kaya naman salamat sa panonood. See you sa aking next videos. Bye!